Isang nakakagulat na revelasyon ang ibinunyag ni dating Bureau of Plant Industry Director Glenn Panganiban kaugnay ng operasyon ng mga smuggler sa bansa. Ayon sa kanyang pahayag sa pagdinig ng Kongreso, tinukoy niya ang ilang pangalan at koneksyon ng mga sindikato na matagal nang umiikot sa agri-importation schemes. Isa sa mga umalma at agad na kumbilos ay si Congressman Rodante Marcoleta na tinawag ang sistema bilang high-level syndicate smuggling na tila may basbas mula sa ilang opisyal. Sa kainitan ng pagdinig, lumutang ang pangalan ni First Lady Liz Zatras Maggs na ayon sa ilang mambabatas ay maaaring konektado sa opisyal ng Department of Foreign Affairs na sinasabing sangkot sa pagpapaluwag ng import permits. Bagamat walang direktang ebidensyang inilatag laban kay unang ginang, nananawagan si Marcoleta ng malawakang imbestigasyon at transparency sa mga tanggapan na may kinalaman sa importasyon ng mga produktong agrikultural. Samantala, nananatiling tahimik ang kampo ni Lizatras Maggs at ang DFA ukol sa mga naturang akusasyon. Sa kabila nito, umaasa ang taong bayan na seryosong tutugunan ng pamahalaan ang isyu ng smuggling na patuloy na nagpapahirap sa lokal na magsasaka. Patuloy naming babantayan ang mga pagdinig at ang mga susunod pang hakbang ng Kongreso upang may hatid sa inyo ang totoo at makabuluhang balita. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Yun ang mga parang interagency meeting. Dahil nga nung panahon, very crucial ang stocks ng onions, more particularly yung white onions na kung tawagin ninyo yellow granex. Yung report ng Task Force Allium mo, bagamat sinabi ko na sa iyo nung una pang pag-uusap natin, yung Task Force Allium, abolish na yon. Pero kung gusto mo pa rin gamitin, nasa sa iyo yon. Yung report niya as of August 5, 2022, sinasabi niya doon ang physical inventory ng white onion, it's only about less than 700 metric tons. So yung in-estimate nung allium ng panahon na yon, that will last only for 5 days. Which means at the time you were undertaking that interagency committee meeting, wala nang yellow onions. That is based on your own report. Ngayon, ang tinanong ko doon sa mga kasama mo rito dahil wala ka, why did you allow this situation to happen? Meaning to say, nagmi-meeting kayo at the time na walang-wala na, zero na ang inventory ng white onion. Why did that happen? Sir, thank you po. And sir, again, apologies sir kung ako po ay wala last time. Anyway, sir, during that meeting po kasi ang ano natin noon is nakiusap po yung ating industry. The question, why did you allow that to happen? Meaning to say, the physical inventory of white onions nawala on August 10. Hindi ba yung tungkulin ninyo ay panatilihin natin yung supply ng ating food commodities? Namely, white onions, red onions, etc., etc. Ang tanong lang, bakit napunta kayo doon sa pagme-meeting ninyo na walang-wala na yung white onion? That is the question. Why did you allow that condition to happen? Sir, actually, that time po, again, kakaano ko lang po noon, nung time na yon, around August po ako na-designate ulit sa BPO. Oo nga. Kaya po nakikipag-usap po tayo, sir. Alam na natin yun. Ang tanapanong ko, because it happened. Yes. Wala na. Based on your own report, August 5, 2022, 700 metric tons will only last for 5 days. So noong August 10, wala nang white onions. Ang unang tanong nga, why did you allow it to happen? Sir, nawala na pong supply. Sir, actually, ang po ng industry noon is meron pa po tayong supply of red. So, yun po yung nila na sana ma-utilize. Alam mo, Mr. Chair, kaya ang gusto ko dito, tanong lang na simple, sagutin lang para madali tayo. Ayoko na yung maraming palabok-labok eh. Why did you allow it to happen? Sir, because
yung nga po, yung ano po ng stakeholder, sir, yung inputs ng stakeholder. Susmar Joseph naman, Director Glenn. Question is, how did your office allow that condition to happen na zero ang stock ng onions, white onions? Sir, yun nga po ang ano Hindi natin. nga, walang sa tweet. Alam ninyo, siguro ako, hindi naman ako kagaya ninyong mga magagaling sa maraming bagay. Okay? Kung ako, itong simpleng taong ito, sabi mo kasi, minomonitor mo ang stocks ng ng sibuyas. Kung minomonitor mo yun, siguro, June pa lang, nag-import ka na. Dahil alam nyo, mawawala by August 10. Ganun mag-isip yung taong gustong gumawa ng mabuti. Ang tinatanong ko, bakit walang nag-isip na mag-import in June sapagkat alam nyo yung white onions mawawala na ng Agosto? Yun yung tinatanong ko, why did you allow it to happen? Sir, so, ibig sabihin, walang nakaisip sa inyo na dapat mag-import kayo ng onion. Di ba? Sir, actually... Hindi na lang. Nakaisip kasi ayaw mo sagutin. Ganito na lang ang conclusion. Walang nag-isip sa inyo na mag-import kayo ng onion kahit na alam ninyo na yung white onions na yun, mawawala na ng supply. Sir, kaya po tayo nagkaroon ng stakeholders meeting. Kaya nga sa status. Kaya kayo nagkaroon ng stockholders meeting para pag-usapan ninyo na wala na kayong nasiro ng stock ninyo noong August 10, 2022. Tama? Tama. O, kahit na mag-meeting kayo, hindi nyo may puproduce yung white onions sapagkat wala na nga. O, ngayon, malinaw yan. Wala kayong ginawa para sa ganoon ay yung supply na yon manatili. Ang ginawa ninyo, ito yung nangyari, ito yung susunod. Ang ginawa ninyo ay person by the name Reguial, a president of a farmers cooperative whose stocks, I think, is stored, nasa Bunena ito di ba? In Cavite. Napagkayarian ninyo dahil sa suggestion ni Reguial na i-substitute na lang yung red onion sa white onion. Tama, di ba? So actually, hindi lang naman po siya ang nag-suggest. Marami po doon sa ating onion industry. Palagi mo na nga, isa siya sa nag-suggest kasi siya yung gustong, para naman kumita-kita kami sa, by the way, Mr. Chair, I will ask them to produce the minutes of the meeting, if there is any, of that interagency meeting held on August 10, 2022. So sabi ni Reguial, among others, i-substitute nyo na lang po yung red onion sa white onion para kumita-kita naman kami. Nababasa ko sa sa transcript. Pumayag kayo kahit na hindi pwedeng i-substitute yung white sa red. Kasi paano mo isa-substitute yung white, Mr. Chair? Pasta, pizza, bistek, sisig. Puro white ang ginagamit dito. Tama, Glenn, ano? Hindi pwedeng i-substitute. Pero na-substitute talaga. That is the reason, that is the very reason why yung AMAS bumili sa Bunena ng 537 pesos per kilo. That is also recorded, Director Glenn. Tama. Sir, yung pagbili po ng AMAS, siguro po hindi ko po maano na yun po yung dahilan kung ba't sila bumili ng at that price. Sir. Hindi mo i-confirm na bumili kayo ng 537 per kilo worth of red onions? Sir, siguro po. At hindi na kayo nag-import nga. Hindi na kayo nag-import Sinubstitute na nga lang So ang nangyari, the government bought onions from Bunena at 537 pesos per kilo. Maliwanag yun. What is the mode of procurement used in buying from Bunena? Napakabilis. What is the mode of procurement? Sir, hindi ko na po siguro yun masasagot, sir. O bakit hindi mo masasagot? Sir, hindi naman po ako yung in charge po doon, sir. O asan ang back? Asan ang back dito? Mr. Bak, please answer. What is the mode of procurement that you resorted to? Sir, excuse me, but the process was not, the procurement was not processed sa central office. Where was it processed? Sir, the funds were transferred to FTI. Huh?
na-transfer po ang funds sa FTI. Kaya wala po ang process sa central office. So teka muna, kasi masyadong mabilis eh. Di ba pagka nagpo-procure tayo, government money, palagi nating isinasa, palagi tayong, hindi tayo hiwalay sa 9184. Kayo naman That is right, sir. Huwag tayong palusutan dito, hindi kayo makakalusot sa akin eh. Yes po. That is correct, sir. Ha? Yes po. Oh, yes ka na. Yes po, I agree. Ginawa natin. Actually, when Hase Christine visited our office, we suggested the mode of procurement ng community participation. Okay. This is a The community Yes, participation. sir. Did the Direct community purchase from participate? farmers. Sir, this is a direct purchase from farmers. So we required their office to submit documents before pushing through with the process. However, the following day, we were advised that they will no longer push through with the process, but instead they will transfer the funds to FTI. So they directly bought from Bonena. Tama. Sir, kasi hindi po ako Oo nga, ganun nga. Sir, hindi po ako familiar sa specifics doon. Ito yung problema eh. Mahalata mo na turuan na ng Yes, turuan. sir. Basta Sorry bumili na tayo kagad, direkta. Walang bidding yun. Sir, Wala nang probably, bidding. sir, hindi po kasi kami ang makakasagot sa procurement. So, pamaya na yun. Okay, Yun ang sir. ating tinatanong ko eh. Tinatanong Okay ko I understand there should be a memorandum. Kasi kung wala namang memorandum, is there a memorandum para magawa natin yung who recommended the buying from Bonena? Sir, katulad po na nabanggit ko, we don't know about the specifics on the fund transfer. Director, sino yung nagrekomenda na bumili tayo ng alangan namang wala kang kinalaman doon na Hase Christine, sino yung nagrekomenda? Sir, we recommended the transfer of funds to FTI to procure the onions, sir. Okay, so Please dito ka proceed. na lang huwag kang tatabi ron. Dito ka. Ayaw eh. Gusto niya katabi talaga yung... So, what is the basis of the recommendation, Hase Christine, for recommending to FTI to buy directly from Bonena at 537 pesos per kilo? Sir, with regards to the price and to whom they're going to buy, there was no recommendation. However, the recommendation was to transfer the funds to Bonena to procure for the onions that will be sold in Kadiwa. FTI, sir, was the one who, through their procurement process, decided where to buy the onions, sir. Who decided on the price? Sir, there was no decision on the price, but the retail price in Kadiwa at 170 pesos was from the Department of Agriculture, sir. So kung 137 pesos, whose idea was that to buy from Bonena at 537 pesos per kilo? Sir, there was no recommendation to buy at any price. But Okay, it was, so there's no recommendation. Bakit binili at 537 when there's no recommendation to buy at that price? sir, maybe you would like to ask FTI regarding their procurement process, Your Honor. FTI? Andyan ba yung FTI? Yes, we have the President, Mr. Robert Yes. Tan. Yes, Your Honor. Mr. Tan, is it true that walang recommendation to buy at it's at your own I will, it's your own idea to buy at 537 pesos per Your kilo? Honor, I will direct the question to our BP because he is the one handling the Sino po? procurement. Our BP, Vice President, because Your Vice President, during those time I was on leave. So, so your Vice President suggested that you buy from Bonena at 537 No. pesos. I said I would like to request the BP to speak regarding this matter because I have Ganito po. Sabi po niyo, okay na sa akin yun if the Vice President of FTI is the one who suggested to buy from Bonena
at 537 pesos per kilo. I have no knowledge of that one. The selection process was being done by the Kayo po nagsabi, sabi niyo po yung Vice President. No. I'm sorry po. Kung nabanggit ko, mali po. I have no recollection of ganong pangyayari. So, okay, Director Glenn, ASEC, wala silang kinalaman sa 537 pesos. So nobody would like to claim kung sinong may kasalanan at tayo bumili at 537 pesos. Later on, makikita rin po namin yun eh. Bahala na kayo magturuan, Director Glenn, but I'm sorry, but malalaman ko din yun. Kikita rin natin yan. Ang nangyari lang, Mr. Chair, 537 pesos per kilo. Very, very injurious to the government. Saan ka naman nakakita? Pera ng gobyerno, bibili tayo. Nandito ba si Mr. Reguyal? Mr. Reguyal, nandyan po ba kayo? Yes, Your Honor. Hindi po ba kayo ang nag-suggest at saka yung mga ibang kasama nyo na substitute na lang natin yung red sa puti para kumita naman kami at nangyari nga yun? Ang natatandaan ko po, Your Honor, during that meeting, si Johnny Legaspi po ang nag-suggest po na substitute na lang po yung red onion sa white onion. Ngayon, ikaw ayaw. Silang ayunan po yun. Yung pong sinabi po niya, Your Honor, na substitute, ay sinasang-ayunan ko rin naman po. At maganda, sa amin pong mga magsisibuyas, maganda po yung suggestion niya po na yun. Kaya po ako sumasang-ayon doon. O sige, sa record kasi ikaw ang nag-suggest. Ay, hindi po sa akin galing. O palagay mo nang hindi ka, pero sumang-ayon ka. Nagkikita nga kayo. Opo. Kumita naman kayo talaga. Isip-isipin mo, 537 pesos per kilo. Talaga naman. Ngayon, ang tanong, Director Glenn, ASEC, palagay mo sinuggest nila na i-substitute natin. Kaya nga hindi kayo nag-import eh. Hindi kayo nag-import ng white. Ginamit nga yung stock ni Mr. Reguyal. Pero napakalinaw sa record nung Allium dated August 5 that because at that time you have still physical inventory at 96,000 metric tons plus. Ang sabi ng report, that quantity will last until January 2023. Now, I believe the report. So kung sabi tinatanong ko yung mga kasama, wala ka kasi rito eh. If it is true, and of course it is true, that the supply is until January 2023, bakit walang sibuyas noong December 2022? At doon nga umabot yung 700 pesos per kilo. Sir, thank you po for the question. Sir, kung yung 96,000 metric tons na natira doon and our consumption is 22,000 metric tons per month, definitely po, kung yun lang po ang pagbabasihan, ay meron pa po tayong matitira. Opo. And sir, during that time, kami po ay nag-ramp up, sir, ng anti-smuggling. Sir, marami po kaming nahuhuli. Hindi nga. Huwag na kayo humuli nga nun eh. Kasi ang report ng Allium, 96,000 plus metric tons. Sa Makatwid, alam nila kung nasaan. Alam nila kung nasaan eh. Alam nga naman, nagkwenta na lang sila from thin air at saka sinabi sa'yo, Director Glenn, ito, 96,000 metric tons. Nung in-report nila yon, alam nila where the red onions are located. Ang tanong ko sa'yo, bakit naging 700 pesos per kilo? Meaning to say, nawawala ang onion. Maliwanag na hoarding ito eh. Sa Makatwid, what is the logical conclusion here? Alam ninyo na merong stock. Alam ninyo na naka-hoard. Can I conclude otherwise? Or is my conclusion wrong? Sir, it seems na meron nga po nag-hoard that time kung gano'n. Kung wala. It seems to you na meron. Meron nga. Ikaw naman. The supply is up to January 2023. Walang onions in November and December of 2022. Eh di nakatago. Nakatago. Kumita si Mr. Reguyal. Kumita yung mga walang kaluluwang mga traders. Ha? Hindi mga tao itong mga ito eh. Kasi yung tao may kaluluwa. May puso. Meron, mabubuhay ka ba kung wala kang puso? Congressman, hindi, di ba? Hindi po.
Ayan. Bigat lang Hindi yun. mga tao ito. Sinasabi ko sa inyo. Director Raguel, Diyos ko. Director Panganiban. Alam mo, nung nakaraang hearing, out of frustration, if not exhaustion, nasabi ko, napapalitan ko yung pangalan mo eh. Without mean to demean, kasi yung iso-shorten ko nagpanganib. Kasi nahanap kita nandun ka sa Italy. Anong ginagawa mo doon? Sir, ako po ay umattend po ng Standards Committee meeting po under the UNFAO po. What is that? Yung Standards Committee meeting po ng International Plant Protection Convention. International Plant Protection Convention. Plant Protection. Yes. Maganda rin naman yun. You need to protect our plants. How can you protect kung nawawala nga? Inuhod nga ng mga walang kaluluwa eh. Dapat dito ka mag-protect. Dito muna. I'm not saying na huwag ka mag-participate, pero ito yung unahin mo. Dito tayo eh. Yes, sir. I apologize, sir. Hindi ba May 8 to 12 yun? Pero galing ka na doon ng April 27 to 21 eh. Ano naman yung 27 to 21? Sir, yun 21. Sir, yun. Yung, kasi sir, high-level meeting po siya. So, yung Commission on Ano yung Funds and high-level Retirement. meeting? Opo. Nandun ka Opo. April 27 to 21, tapos bumalik ka ng May 8 to 20. Dire-diretso ito eh. Sir, kasi po tayo po ay na-nominate bilang, ang Pilipinas po ay na-nominate bilang member po nung Standards Committee No, meeting, sir. congratulations for being nominated as member of that committee. Yes, sir. Pero ang sinasabi ko sa iyo, if that is about plant protection, you need to protect our plants here. Kung kailangan ka doon, mas lalo kang kailangan dito. Yes, sir. Hindi ba? Kaya nasabi ko yung panganib eh. Okay. Hindi maliwanag ang hoarding, di ba? Yes, sir. Ngayon, bakit hindi kayo nag-importa ng white onions? Yun ang suggestion yata nung isang stakeholder by the name of Rosenduso. It was in the meeting. Medyo naig yung pakiusap ng grupo ni Mr. Reguial na i-substitute na lang bagamat hindi pwedeng i-substitute. Pero si Rosenduso, ang kanyang suggestion, mag-import tayo sapagkat yung white onions has a specific function or use. Bakit mas nakinig kayo kay Mr. Reguial kesa doon sa suggestion ni Rosenduso? Sir, during that time po kasi, kung stakeholders consultation, we balance po yung ano. Ngayon, What? i-balance po yung mga opinions at saka yung inputs po. Hindi, ang ibabalance natin dito yung supply, Yes, hindi sir. yung Yes, opinion. Apo, tama po. Walang kwenta yung opinion. Yes, sir. Ang pinag-uusapan natin, ang kailangan balansihin mo, Yes. yung interest ng mamamayan. Yes, sir. Doon ka palagi. Yes, sir. Kahit na magalit pa silang lahat sa iyo, pero ang interest ng mamamayan, ang inunan mo, yun ang tama. Do Yes, sir. not make any popular decision. Yes, sir. Kahit na unpopular but it is right, yun ang dapat na gawin mo. Ang tanong ko sa iyo, bakit na naig yung suggestion ni Mr. Reguial laban sa suggestion ni Rosenduso? Sir, hindi naman po sa nanaig, kasi Nanaig nga, hindi ka na nag-importe. Diyos sir, ko naman. Sir, during that time po kasi hindi nagkaroon ng agreement na ito yung volume na input. Sinasabi ko na nga na dapat magdesisyon ka. Yes, sir. Kahit na ayaw nito, kung ito yung tama, bakit pa pakikinggan ko ito? Wala na ngang white onions eh. Dapat ito yung inano mo, ito yung inuna mo. Kaso nga malinaw na talagang, I'm sorry to insinuate. Talagang makikita rito, di ba, gagawa ng report si Don P. Di Barsaga. Malinaw dito. Di ba, boss? Ngayon,
Pero noong January, nag-import ka. Ayan. Punta na tayo dyan. Tama. Meron kang CNI bago nag-import. Yes, we asked for the approval po, sir. Hindi, teka muna yung CNI muna bago ano eh. Ano yung CNI? Certificate of necessity to import, sir. Yes. Pwede mo ba kami bigyan din ng kopya ng CNI na ginawa nyo bago kayo? Apo, sir, memo po. Pwede po, sir. Oo, sec. Meron ha? Oo. Yes, I think we are in receipt of. Alam naman ninyo na yung January, February, March, April, harvest time na ng onions. Bakit doon mo pa naman inisip mag-import? Sir, according din po doon sa monitoring natin, wala pa pong pumapasok na harvest po nung time na yun. And we just calculated it for 1 month lang, sir. Sasabihin ko sa iyo, yung mga kayo pong mga may-ari ng cold storage. 'Di ba? Sinabi ko po sa inyo noon, tulungan niyo kami. Hindi po kayong may-ari ng cold storage ang kalaban namin. Ginagamit lang po kayo ng kalaban ng gobyerno. Kaya po nakikiusap kami na tulungan nyo kami. Di ba? Makikita po namin ang laman po ng inyong mga cold storage by January at hindi na kailangang mag-import si Glenn Panganiban. Kasi po, kaya po kinukuha ko yung pong inyong electric consumption, makikita ko po kapag punong-puno ang inyong cold storage, ang binabayaran yung kuryente is at least 5 million pesos per month. Mahuhuli ko po kayo kaya makipag-cooperate na lang. Pag wala na pong laman, mga 40,000 to 50,000 pesos per month. Kaya malinaw po yan. Malinaw yun, Director Glenn. Makikita ko kung ano yung supply mo ng January. Kaya magtapat na lang kayo. Ano yung supply natin in January? Director Glenn, sabi mo palagi kang mayroong regular monitoring. Sabi ng cold storage, ni anino po ng mga alum or whatever task force, hindi po namin, wala pong pumupunta sa amin na mga nagche-check ng inventaryo. Malinaw po yan. Ano po yung ano natin? Sir, sa monitored stocks po ng January, nasa sa red is 51 metric tons and sa yellow ganun din po. Shallots nasa 33 metric tons. Oh, may 51,000 ka January. Tama? Hindi sir, 51 lang po sir. Kaya nga po sir, wala na po siyang laman kaya po kami nag-import. Bakit noong June of 2022 hindi ka doon nag-import? Kasi nga doon 000. Bakit hindi ka nag-import? Sir, wala pa po ako sa BPI noon, sir. Sino ang nandun? Ang director pa po noong time na yun, sir, si Director George Colaste pa po. Si George Colaste. Yung kapalit mo. O, sino yung kasama naman na nandito ngayon? Wala ka pa noon, si George Colaste. Sino yung kasama ni George na dapat ay nag-import kayo by June 2022? Sino ang mga dapat na kasama niya na pinag-usapan? Palagi kayong nag-uusap kung mag-import. Sir, ang nagre-recommend po kasi niyan ay ang Plant Quarantine Service. Ang nandito po na kasama natin ay si Sir Boyet Anchokya. Nandiyan po siya. Nasaan siya? Baka lumabas lang sa sir. Nag-restroom. Bakit hindi po kayo nag-import ng June? Sino po yung sasagot? Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!